Hello po mama. Ang topic po na pili ko is intuitive model. Ano nga po ba ang intuitive model? Ang intuitive model sa embedded system ay yung natural na or madaling paraan kung paano malaman or paano gumagana ang isang system. Halimbawa po nito is yung washing machine. Hindi mo kailangan malaman yung microcontroller or yung sensor na ginagamit ng isang washing machine. Pero alam natin na kapag may tubig and then pinindot mo yung start button is iikot and malalaban ito yung mga damit mo. Yung intuitive model mo ng washing machine is may simple effect and cause sa utak mo kung paano ito gumagana. Sa embedded system, yung intuitive model is madaling pagdisenyo ng isang user interface or UI para alam agad ng tao kung ano yung gagawin natin. Mas madaling i-debug or intindihin ang behavior ng system. Isa sa halimbawa ng intuitive models is in finite state machine o FSM. Ang finite state machine is paraan para i-modelo ang galaw ng isang system. Simple lang siya kasi may step by step na instruction. Ibig sabihin, makikita mo kung saan yung isang bagay ngayon or tinatawag na state at kung siya lilipat sa susunod o tinatawag na transition. Depende sa condition or action ang gagawin natin kung anong mangyayari sa finite state machine. Halimbawa nito is sa cellphone lock screen. Yung state 1 is nakalock pa yung cellphone. And then kapag na-enter mo yung tamang password, lilipat naman siya sa state 2 which is yung unlock. Kapag mali naman yung input mo na password is babalik siya sa lock or minsan pag maraming try is mag-activate yung try again later. Ganun ka simple lang i-explain ang gamit ng finite state machine. Isa sa dahilan kung bakit intuitive model ang finite state machine is visual kaya madaling siyang magets. Ang maganda sa finite state machine is kadalasan may diagram ito. Hindi mo kailangan ng napakahabang text para ipaliwanag kasi isang drawing lang makikita mo kung paano gumagana ang isang system. Kapag may diagram, hindi ka sobrang technical, makukuha mo agad yung idea. Para siyang map na tuturo kung saan ka manggagaling and saan ka pupunta. Isa pa sa dahilan kung bakit intuitive model ang finite state machine is hindi siya komplikado. Konti lang yung kailangan mong tandaan, which is 3 bagay lang. Ito yung state or estado kung nasaan yung system ngayon. Yung transition or paglipat kung paano siya lilipat ng ibang state, action or yung gagawin kung paano mangyayari habang nasa state o habang lumilipat. Dahil konti lang yung elements ng FSM, hindi siya nakakalito. Madaling aralin kahit yung mga baguhan pa lang. At dahil simple siya, mas maliit yung chance na magkamali or magkaroon ka ng confusion sa ginagawa mong. Isa pa sa dahilan kung bakit pwedeng intuitive model lang isang FSM is flexible siya or ibig sabihin pwede siyang gamitin kahit saan. Hindi siya isang larangan lang. Ginagamit siya sa iba't ibang field. Sa software engineering, pinapakita ng RFM yung flow ng isang program. Halimbawa sa login system ng isang website. Sa hardware engineering naman, para sa mga circuit design at digital system. Sa control engineering, tulad ng automation, robots, and kahit sa mga traffic light. Dahil dito, nakikilala ang FSM bilang isang universal tool na pwedeng gamitin sa iba't ibang klase ng engineering. Example ng FSM is traffic light. Ang traffic light sa state 1, green lang and then lilipat siya sa yellow, lilipat siya sa red.
tapos babalik ko sa green. Simple lang at malinaw kung paano nagiging cycle ang sistema. And then number 2 naman is elevator. Sa state 1, idle at first floor. Kapag nag-press ka ng button, is either lilipat sa moving up or lilipat sa moving down. Pagdating naman sa tamang floor, lilipat sa door opening. And then kapag pumasok or lumabas ang isang pasahero, lilipat naman sa door closing. Yung bawat takbang ng state is malinaw kung kailan siya lilipat or kailan siya susunod. Number 3 na sa example naman is vending machine. Sa state 1, waiting for coin. And then pag naglagay ka ng coin, lilipat naman siya sa waiting selection. Pag pinili mo yung product, and then i-dispense na ito ng and then lilipat naman siya sa dispensing product. Pag tapos nun, babalik naman siya sa waiting for coin. In conclusion, ang FSM model ay tinatawag na intuitive kasi madaling intindihin. Visual lang siya or simple lang siyang gamitin at pwede siyang i-apply kahit saan. Mas lalo pa siyang nagiging klaro kapag may diagram at may mga real life example tulad ng traffic light, elevator at vending machine.